Ano ang walking pneumonia? Ito ay mild case ng pneumonia na tinatawag ding atypical pneumonia. Ito ay sanhi ng iba't ibang molds, viruses at bacteria. Ngunit ang kadalasan ay Mycoplasma pneumoniae bacterial. Mas mild ang kondisyon ng walking pneumonia kumpara sa regular na pneumonia at kadalasan ay hindi nangangailangan ng bed rest o hospitalization. Maaring mahawa ng sakit na ito kung makalanghap ng droplets mula sa pag-ubo o pagbahing ng taong infected nito. Mas mataas ang risk ng pagkakasakit ng walking pneumonia sa mga edad 2 taon pababa, edad 65 years old pataas, mga mahihina ang immune system, may sakit na chronic obstructive pulmonary disease o COPD, asthma at emphysema, mga nakatira o nagtatrabaho sa crowded na lugar, gumagamit ng tobacco products, at gumagamit ng inhaled corticosteroids. Kabilang sa mga sintomas ng walking pneumonia ang mga sumusunod: sore throat, matinding pagod o fatigue, mananakit ng dibdib, low-grade fever, mild chills, ubo, pagbahing, at pananakit ng ulo. Maaaring i-check kung ang may sakit ng walking pneumonia sa pamamagitan ng chest x-ray, swab mula sa ilong o lalamunan, o di kaya'y blood test. Depende sa assessment ng medical professional, maaaring mangailangan ng antibiotics o hindi upang gumaling ang may sakit na walking pneumonia. Ngunit kung resetahan ng antibiotics, mangyaring tapusin ng full course ng intake nito dahil maaaring bumalik ang sakit at maging mas mahirap ang gamutan nito. Maaari rin silang magrekomenda ng over-the-counter na mga gamot upang makatulong sa paggaling. Bagaman ang walking pneumonia ay mild lamang, maaari itong magdulot ng mga komplikasyon tulad ng severe pneumonia, asthma attacks o bagong mga sintomas ng asthma, encephalitis o pamamaga ng utak, hemolytic anemia o napakakaunting bilang ng red blood cells, renal dysfunction o problema sa bato, at skin disorders. Sa kasalukuyan ay wala pang available na bakuna upang maiwasan ang pagkakaroon ng walking pneumonia. Ngunit maiiwasan ang pagkakasakit nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng good hygiene, gaya ng paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng ilong at bibig kung ikaw ay babahing o uubo, pagsusuot ng mask kung ang nasa paligid ay may mga respiratory condition, at pagpapabakuna kontra flu.